Magandang araw mga classmates at welcome sa Wika Harian Online World. Ako si Ate Michelle. Ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng Filipino Sign Language. At makakasama ulit natin si Ate Carol. Hello, Ate Carol! Simulan na natin alamin ang iba't ibang senyas, pero bago yan, awitin muna natin ang Kumusta, Kumusta song. Narito na! Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalala. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalala. Para sa araw na ito, ipakikita namin sa inyo ang mga senyas ng mga salitang naglalarawan sa mga pagbabago ng mga bagay. Ang una naming ipakikita ay ang senyas ng pagpuno ng isang bukas na lalagyan. Halimbawa ay ang baso na walang laman na pupunuan. Paano ang senyas nito, Ate Carol? Ang kasunod naman ay ang kabaligtaran. Ang basong puno, tapos nauubos ang laman. Paano ito isisenya sa Ate Carol? Hmm. Ganun pala. Ang susunod naman ay senyas ng pagkaubos ng laman ng isang saradong bagay. Halimbawa ay gulong. Paano ito isisenya sa Ate Carol? Oh, ito naman ang pinakahuling senyas, kabaliktaran. Kapag flat ang gulong, tapos pupunuin ng hangin. Paano naman ito isisenyas, Ate Carol? Mahusay! Natandaan niyo ba ang mga senyas na ipinakita namin? Sige nga, subukan niyong hulaan kung ano ang ipakikitang senyas ni Ate Carol. Ito ang pinakauna. Ang sagot niyo ba ay gulong ng bisikleta na pinuno ng hangin? Kung oo, tama kayo! Ano ang kasunod na senyas, Ate Carol? Hmm. O, ang sagot nyo ba ay gulong ng bisikleta na nawalan ng hangin o flat? Nako, magaling! Tama na naman ang sagot nyo. O, ito, ano ang kasunod, Ate Carol? Hmm. Ang sagot nyo ba ay baso na pinuno? Mahusay! Natandaan nyo pa, ha? Magaling! Ate Carol, ano ang pinakahuling senyas na ipapakita natin? Hmm. Nako, ang sagot niyo ba ay baso na nauubos ang laman? Tama uli kayo. Aba?
Ang galing nyo ha! Maaring nyong ibahagi ha ang mga senyas na ito ng FSL sa iba nyo pang kakilala. Yan, maraming salamat sa tulong mo, Ate Carol! Ngayong alam na natin ng ilan sa mga senyas, magbabahagi naman ako ng kwento. Kaya awitin na natin ang oras ng kwentuhan song. Narito na. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Kapag tumutulong kayo, ano ang madalas na ginagawa ng mga tinutulungan ninyo? Sa kwento natin para sa araw na ito, alamin natin kung ano ang ginagawa ng mga tao kapag tinutulungan sila. Ang pamagat ng ating kwento para sa araw na ito ay senyas. At ito ay papakita sa atin ni Kuya Romel. May isang bata. Tuwid ang buhok at may clip. Sa kanilang barangay, meron siyang kapitbahay na mataba at matangkad. Naku, matulungin siya. Ang pangalan niya ay Turi at isang araw, naglalakad siya kasama ng kanyang lola na, naku, parang nauuhaw at humihingi ng tubig. Kaya ang ginawa ni Turi, kumuha siya ng baso at binigay kay lola. Nagtanggal ng face mask si lola at ininom ang tubig na binigay ni Turi. At iginalaw ni lola ang kanyang kamay. Si Turi naman ay ngumiti. Minsan naglalakad ulit si Turi. May nakita siyang bata na malungkot. Si Turi, pinuntahan niya ito at kinausap. Naku, ang sabi na flat daw ang gulong ng kanyang bisikleta. Kaya si Turi tinulungan siya at binombahan ng hangin ang na-flat na gulong ng bisikleta. At ginalaw ng bata ang kanyang kamay. At ngumiti si Turi. Isang araw, naglalaro ang batang tuwid ng buhok na may clip si Yan. Naku, mukhang nadapa ito. At nakita siya ni Turi. Tinulungan siya ni Turi at inihatid sa kanila. Nang makita siya ng nanay, iginalaw nito ang kanyang kamay para kay Turi. At takang-taka naman siyan kung bakit hindi nagpasalamat ng kanyang nanay. Si Turi umalis na ng bahay ni Nayan. At sumigaw ng salamat siyan. Pero tuloy-tuloy lang sa paglakad si Turi. Sumigaw ulit siyan, salamat! At ipinaliwanag ng nanay niyan na si Turi ay hindi nakakarinig at ginagamit ng mga tao ang kanilang mga kamay para makipag-usap sa kanya at magpasalamat.
At ngayon, alam na niyan kung paano gamitin ang kanyang kamay sa pagpapasalamat kay Turi. At dyan nagtatapos ang kwentong Senyas. Sa kwento natin, ano ang ginagawa ng mga tao tuwing tinutulungan sila ni Turi? Sila ay nagsisenyas ng pasasalamat nila. Paano nga yun? Ganon, hindi ba? Bakit sila nagsisenyas imbes na magsabi ng salamat? Ayan, dahil alam nila na deaf si Turi at hindi niya maririnig ang boses nila. Sa senyas, malalaman ni Turi ang kanilang pasasalamat. Ano ang hiniling ni Lola or ng Lola ni Turi? Ang sagot niyo ba ay baso ng tubig? Tama kayo. Naalala niyo ba bakit malungkot ang batang nakita ni Turi sa ating kwento? Yan. Di ba kasi na-flat ang gulong ng bisikleta niya? Yun ba ang sagot niyo? Tama kayo. Mahusay, classmates! Tulad sa kwento, tandaan natin na hindi lang sa pagsabi ng salamat, maipapakita ang pagpapasalamat natin. Pwede rin gamitin ang mga kamay. Salamat! At ngayon, magtatanong naman tayo kay Ate Carol tungkol sa kwento. Ate Carol, sa kwento nalaman natin na ang pagpapasalamat ay hindi lamang mapapakita sa pagsasabi ng salamat. Paano po ba isenyas ulit ang salamat sa Filipino Sign Language? Ayun. Sa ating kwento, ang batang nagkukwento ay hindi marunong magsenyas. Di ba? Naalala niyo si Yan? Ate Carol, paano kung may gusto kang sabihin sa isang deaf na classmate o kaibigan at hindi ka marunong magsenyas? Paano mo ito sasabihin? Hindi problema kung gustong magpasalamat, sumagot gamit ang kamay, mukha, katawan. Pwedeng ngumiti, mag-thumbs up, mag-okay. Naku, maraming salamat sa pagsagot sa mga tanong namin, Ate Carol, ha? Salamat! At dahil napag-usapan natin ng kwento, gumawa naman tayo ng card. At itong card na gagawin natin ay card ng pasasalamat. Maaari niyo itong ibigay sa kaibigan niyo na tumulong sa inyo sa iba't ibang paraan. Ganito siya, oh. Ayan, tignan nyo. Gumamit ulit ako ng hinulma o iginuhit na kamay ko. Pero pag binuksan natin ito, ayun, merong mensahe ng pasasalamat. Maraming salamat. At meron pang hugis puso sa gitna. Tara, gawin na natin to. Gamitin natin ang ating mga makukulay na papel. Ayan, meron ako ditong makulay na papel at kapiraso pa ng dalawang makulay na papel. Kailangan din natin ng gunting, yan, mga panulat, yung lapis, ballpen, sign pen, marker, pwede rin pangkulay, at kailangan din natin ng pandikit or glue. Yan. Sige, simulan na natin. Kukunin ko muna yung malaking papel. Yan. At ang pinili kong kulay ay ito. Ang gagawin ko ay itutupi ko ito sa gitna. Yan. At dito, sa isang gilid kung saan ko itinupi yung papel, dito ko ilalapat yung aking kamay. Yan. Saka ko kukunin yung lapis at iguguhit ko yung aking kamay sa papel. Yan.
Pagtapos na, kukuha ako ng gunting at gugupitin ko yung aking iginuhit na kamay, yung aking binakat na kamay. Mag-iingat kayo sa paggamit ng gunting ha. Pwede kayong magpatulong sa inyong mga kapamilya kapag nahihirapan pa kayo sa paggamit ng gunting. Lalo na kapag malaking gunting ang inyong gagamitin. Ayan, nabipit ko na yung aking ikinuhit na kamay. Tignan nga natin kung anong mangyayari pag binuksan natin. Ayun! Mukha na siyang dalawang kamay. Ngayon, dito sa loob ng ating ginupit na kamay, lalagyan natin siya ng hugis puso at kukunin natin yung kapiraso ng pulang papel na meron ako. Tutupin ko ito sa gitna at hugupit ako ng kalahating puso. Bakit kalahati lang, Ate Michelle? Kasi pag binuksan natin ito, magiging isang buong puso na siya. Yan. Ngayon, ilalagay natin dito yan. Pero gusto natin parang may sorpresa, no? Kapag binuksan yung ating card. Kaya kukuha tayo ng kapiraso ng papel na ginamit natin kanina. Okay. At tupiin lang natin ito ng 3 beses, parang ganito. Yan. At ididikit natin yung magkabilang dulo dito sa gitna. Yan. Ganito siya. Okay. Kuha tayo ng glue. Natin dito at dito. Yan. Hintayin lang natin yung tuyo. Okay. Yan. Tapos yung hugis puso, ilalagay natin dito sa gitna. Okay. Habang hinihintay nating matuyo, yung dinikit nating puso, yan. Kuha na tayo ng kapiraso ng isa pang makulay na papel ha. Kulay dilaw yung napili ko. At gumipit lang tayo ng dalawang maliliit na piraso. Tapos, idikit natin dito. Yan. Dito sa idinikit nating kulay dilaw na papel, pwede niyong isulat yung inyong mensahe. Okay? Dahil ito ay card ng pasasalamat or thank you card, syempre isulat natin ang maraming salamat. Maraming salamat. Ayan. At kung mayroon pa kayong ibang gustong sabihin, pwede nyo pang isulat yan dito sa inyong thank you card. Card ng pasasalamat. Ayan, nakagawa na tayo ng card ng pasasalamat o thank you card. Yan, pwede nyo rin yung i-share sa amin ha. Huwag niyong kakalimutang itag ang Knowledge Channel para makita namin ang inyong mga gawa.
Ngayong araw, nalaman natin ang mga senyas sa Filipino Sign Language upang ilarawan ang mga pagbabago sa mga bagay. Nalaman natin ang kwentong senyas at nakasama natin sina Ate Carol at Kuya Romel. O di ba? Marami na naman tayong natutunan ngayong araw. At syempre bago tayo magpaalam, kantahin natin ang Wikaharian song. Narito na. Nagsimula ang lahat sa mga titik. Kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita. Mga salita na bumubuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita. Pangungusap, talata, bahagi ng wika. Pag-aralin silang lahat, bawat isa. At ikaw ay matututo sa pagbasa. Sana'y natuto at nasiyahan kayo. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw ha. Hanggang sa muli. Paalam!